Alam mo ba na minsan, para makuha mo ang gusto mo, hindi mo ito diretsyong hinihingi? Sa psychology, may technique na tinatawag na reverse psychology, kung saan mas malaki ang chance na sumunod ang tao kapag mukhang hindi mo sila pinipilit. Epektibo ito lalo na sa mga taong mahilig kumontra, mga taong gusto palagi muna silang tama, at sa mga taong automatic ang pag-resist kapag nararamdaman nilang pinipressure sila. Ang tao kasi, may natural instinct na protektahan ang kalayaan nila, ang tinatawag na reactance. Reverse psychology works by doing the opposite of what you want. Para sila mismo ang mag-push patungo sa gusto mong result. Parang pakiramdam nila choice nila yon. Kahit sa totoo, ikaw ang nagplant ng seed. Ginagamit ito sa relationships, business, parenting, negotiation, at kahit sa pakikipag-usap sa taong matigas ang ulo. The less they feel controlled, the more effective the influence becomes. Pero tandaan, hindi ito magic trick. Hindi ito dapat gamitin para manloko, kundi para maiwasan ang unnecessary conflict at resistance, lalo na kapag alam mo na tama at makabubuti ang direksyon. In this video, pag-uusapan natin kung paano gumagana ang reverse psychology, paano ito gamitin ng hindi halata, at paano ito nagiging isa sa pinaka-silent pero powerful forms of influence. Number 1. The power of suggesting the opposite. Ang reverse psychology ay simple pero malalim. Sabihin mo ang kabaligtaran ng gusto mo para makuha mo ang gusto mo. Sa halip na pilitin, pinapa-feel mo sa kanila na choice nila ang desisyon. At dahil ang tao gustong magmukhang independent, pinipili nila ang option na akala nila sila ang nag-isip, kahit planted mo iyon. Kapag sinabi mong bahala ka, may iba nagre-react ng mas mabilis kaysa kapag sinabi mong gawin mo ito, dahil ang direktang instruction may pressure. Pero ang nonchalant attitude nakaka-trigger ng egotistical response. Kaya ko to. I decide. That ego is the doorway of influence. Ito ang sikreto. People want control. At ang reverse psychology ay nagbibigay ng illusion of control, habang ikaw ang nagdidirect ng conversation. Hindi sila nagiging defensive. Sila pa ang nagvo-volunteer. Halimbawa, sa halip na sabihin, pag-aralan mo na to, subukan mong sabihin, siguro hindi mo pa to kaya. At mapapansin mo, lalo na sa competitive or prideful na tao, bigla silang maengganyo patunayan na mali ka. Hindi mo sila pinilit, pero nag-activate ang motivation nila. Hindi para sa'yo, kundi para patunayan ang sarili nila. Reverse psychology is influence disguised as freedom. At kapag tama ang timing at tono mo, kusang gumagalaw ang tao, at hindi nila alam ikaw ang nag-seed ng idea. Number 2. Make them feel like it was their idea. Isa sa pinaka-epektibong paraan ng reverse psychology ay ang paggawa ng sitwasyon kung saan feeling nila sila ang nakadiscover ng solution. Kahit sa totoo, ikaw ang nagplant ng idea mula sa umpisa. Kapag ang isang tao naniniwala na idea nila ang isang bagay, mas nagiging committed silang gawin ito. Ang utak kasi ng tao may pride system. Kapag idea nila, ipinagtatanggol nila. Kapag sila ang nagsuggest, sila ang enthusiastic. Pero kapag ikaw ang nagdikta, agad may resistance kahit maganda ang suggestion mo. That's human psychology. We reject pressure but defend our own beliefs. Example, imbes sabihin, dapat ka nang mag-ipon. Sabihin mo, kung gusto mo, pwede mo namang gastusin lahat ng sweldo. Pero most people na gumagawa niyan, nagsisisi pagdating ng emergencies. Hindi mo sinabi mag-ipon ka. Nagbigay ka lang ng scenario. Ikaw ang naglatag ng stage, pero sila ang naglalakad papunta sa conclusion. Now in their mind, oo nga no, dapat mag-ipon ako, pero sila ang nag-confirm, hindi ikaw. Kapag sila mismo ang nag-state or nag-argue ng idea na gusto mo, mas malaki ang chance na sundin nila dahil psychologically, people follow their own logic, not your instructions. At ito ang matindi. Once they believe it was their idea, hindi sila nagre-reklamo, hindi sila nagre-resist, at hindi nila nararamdaman ginagamit sila. They comply without the friction. The best influence is not telling people what to think, but guiding them until they say it before you do. Number 3. The choice but not really a choice technique. Fake options that lead to the same result. Ito ang style na akala nila may kalayaan sila pumili, pero lahat ng choices ay nakadesenyo para papunta sa direksyon na gusto mo. Bakit effective? Kasi the moment a person feels na may control sila, bumababa ang resistance, and ang utak nagiging mas cooperative instead of defensive. Classic example. Instead of, sundin mo to, say, gusto mo gawin natin ngayon o after dinner? Either way, mangyayari pa rin. Pero ang utak nila nakafocus sa pagpili, hindi sa pag-reject. Relationship example. Instead of, mag-usap tayo ngayon, say, gusto mo bang mag-usap habang naglalakad? O chill tayo dito sa sala? Pareho kayong mag-uusap, pero choice nila.
business, social example. Instead of, subscribe ka, say, gusto mo mauna sa FB Reels o YouTube Shorts? You shifted the question from kung mag-subscribe ba siya to saan siya magsusubscribe. Psychology behind it. People don't hate decisions. People hate being controlled. Give them control then within your frame. Kapag binigyan mo sila ng choice, kahit manipulated ng kaunti, nararamdaman nila na they participated, not followed. And in psychology, participation creates commitment. Number 4, the pullback method. The power of strategic distance. Tiyoso yung teknik na hindi ka sumusugod. Ikaw ang umaatras, pero hindi para sumuko. Para magising ang utak nila at mapatanong, ba't parang wala na siyang pakialam? In psychology, the mind is addicted to what suddenly becomes unavailable. Kapag lagi kang present, predictable, and accessible, nagiging background music ka, nandyan, pero hindi pinapansin. Pero the moment na tahimik ka, steady at hindi naghahabol, doon sila nakakaramdam ng danger of loss. At ang brain hates losing more than it loves winning. How it works. Hindi ka nagagalit, hindi ka nagyayabang, hindi ka nagpo-post ng cryptic quotes, hindi ka nag-e-explain. You simply stop making them your priority, calm and clean. Why it triggers. The brain is wired to complete patterns. Kung sanay sila na lagi kang available, tapos bigla kang naging neutral and absent, hindi nila alam kung ano ang nangyari. So they chase clarity. Hindi dahil mahal ka nila. Minsan hindi rin dahil kailangan ka nila. Kadalasan, curiosity at ego. Warning, this is not for revenge. Hindi para magmukhang mysterious sa TikTok. Hindi hard to get for attention. This only works if genuinely busy ka, may direction ka, may growth na nakikita. Kasi silence without progress, wala lang. Pero silence with improvement, sugar threat. Bottom line, kapag marunong kang umatras ng may composure, confidence, at hindi nagwawala, your absence becomes louder than your presence. Minsan, ang pinakamalakas na move ay yung walang ingay. Number 5. Planting ideas without saying them directly. The art of suggesting without forcing. Ito yung technique na hindi ka nag-uutos, hindi ka nagpipilit, pero naiisip nila yung gusto mong isipin nila na parang sila mismo ang nakadiscover. Ang utak ng tao ay may natural resistance sa direct orders. Kapag sinabi mong, dapat ganito, tumatayo agad ang psychological walls. Pero kapag ang sinabi mo ay, na-observe ko, karamihan ng nagtatagumpay ganito ang ginagawa, bigla silang tumatahimik at nag-iisip. Because the mind doesn't fight suggestions disguised as observations. Instead, it considers them. How to do it. Instead of saying, mag-effort ka naman, say, napansin ko, ang mga taong priority ng tao, hindi nila kailangan ipaalala na priority sila. Instead of, huwag mong babaliwalain ako, say, usually kung may halaga ang tao, hindi siya binibitawan. Hindi mo sila tinawag na mali, pero ang utak nila ang magko-connect ng dots. Why it works. The brain loves taking credit. Kapag naramdaman nila na idea nila, yun, they believe it more deeply. Kapag idea mo and you push it, they resist. Kapag idea nila, they defend it. This is persuasion without pressure. Direction without domination. Real talk. Planting ideas isn't about manipulation to control people. It's clarity without confrontation. Influence without aggression. Alam mo ang pinakamaganda dito. When done right, they won't remember what you said, but they'll remember what they realized. And that realization is stronger than any speech. Bottom line, hindi lahat ng game ay nilalaro sa lakas ng boses. Minsan silent suggestion ang pinakamalakas na sigaw. Number 6. Let them correct themselves. The most powerful form of reverse psychology. Kapag pinilit mo ang isang tao, lalaban yan. Kapag hinayaan mo silang magkamali, pero nakita nila ang consequence, ang sarili nilang utak ang magtuturo sa kanila. Mas matindi pa sa sermon. People don't learn deeply from warnings. They learn from realization. Ang lesson na pinilit, madaling makalimutan. Ang lesson na naramdaman, hindi na mawawala. How it works. Instead of arguing, mali ka! Sinasabi ko na say, sige baka tama ka. Tignan natin. Sa isang iglap, wala kang stress. Wala kang conflict. Wala kang habulan ng ego. At ang pinaka-importante, hinayaan mong mag-compute ang utak nila. Psychological effect. Kapag sila mismo ang nakakita ng resulta ng actions nila, may dalawang reaction. 1, they adjust silently. 2, or nagagalit sila sa sarili nila pero sa'yo ibabato. Pero ito ang sikreto. Ang correction na galing sa sarili, mas hindi nila sinasaway. They trust themselves more than your advice. That's the moment when silence becomes your teacher.
and realization becomes your voice. Emotional distance, shark control. Hindi ka reactive, hindi ka defensive, hindi ka naghahabol. At dahil hindi ka nag-react, wala silang ma-question, kundi sarili nila. Sa mind nila, bakit parang hindi siya affected? Bakit hindi siya nakikipagtalo? Bakit ako ang nagmumukhang mali? Welcome sa silent dominance, where they correct themselves while thinking it's their idea. Dark truth. Sometimes the most powerful sentence is the one you never said. Tahimik kang gumalaw, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagmamaang-maangan, at ang pinakamalakas mong sandata, hindi mo binabanggit. Habang busy sila magpakitang matapang, ikaw, calm, observant, strategic. At doon na turn ang tables. Hindi mo sila inutusan pero ginawa nila. Hindi mo sila kinumpronta pero nagbago sila. Hindi mo sila sinisi pero naramdaman nila. Yan ang reverse psychology na hindi pang meme. Hindi para mag-feeling cold, hindi para magpapansin, kundi para hindi ka maubos sa taong hindi marunong umintindi. Sa dulo, ito ang tandaan mo. Ang taong alam ang halaga niya, hindi sumisigaw. Ang tangos may confidence, hindi nakikipagsabayan sa ingay. At ang may tunay na self-control, hindi kailangan ng validation ng kahit sino. Kung nagustuhan mo to, handa ka na sa susunod nating topic. Mind games you didn't know you were already playing. Till the next video. Stay sharp, stay silent, stay strategic.